Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ayan po, no, samahan nyo po ako sa konting pagbabahagi na natin hinggil po sa mga salita at pangako ng ating Panginoon. Ayan po mga kapatid. Di ba po ang ating Panginoon ay walang hanggang kabanalan. Di po natin maabot, maipapaliwanag ang kabanalan po ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, yung pangako niya na muli siyang paparito sa ikalawang pagkakataon upang gawin ang huling gawain niyang pagliligtas sa sangkatauhan sa bawat isa po sa atin. Opo, no? Kaya napakahalaga po na masalubong at makilala po natin siya sa kanyang pagbabalik. Opo, no? At siya po ay paparito at nalaman po natin siya po ay lihim na paparito sa katawang taong muli. Opo, dahil po sa kanyang mga talata o kanyang mga iniwan po sa ating mga sinalita niya sa Biblia. Katulad po halimbawa yung sinabi niya sa Mateo 25:6 po, sinabi niya, pagkahating gabi ay may sumigaw, magsilabas kayo, narito ang kasintahang lalaki at siya ay salubungin. Opo, at sinabi niya rin po dun sa pahayag, opo, sa pahayag, sinabi niya sa pahayag, opo, 3:3 po yat, na 3:3. Opo, sinabi niya darating siyang parang isang magnanakaw. At sinabi niya rin po doon sa pahayag 3:20 na narito ako nakatayo, tumutok-tok ang sino mang duminig ng kanyang tinig at magbukas ng pinto. Opo, no? Siya'y papasok, hahapong kasalo mo at kasalo niya. Ayan po, mga kapatid. Kaya nga po, sinabi niya, katotohanan, katotohanan. Ang araw at ang oras ay walang nakakaalam, kahit yung mga anghel sa langit. Ayan po. Kahit yung anak, tanging ang Ama ang nakakaalam sa pagparitong muli ng ating Panginoon. Kaya nga po malinaw po yung mga sinabi ng ating Panginoon sa mga probesiya pong yan. Siya po ay lihim na paparito, parang isang magnanakaw. Opo, sa spiritual na uunawain po natin, ayun po, no, parang isang magnanakaw, tahimik, palihim siyang paparito sa katawang tao. Tama po yung sa katawang tao. Opo, yung talata ng ating Panginoon sa Lucas 17:24-25 nga po, no, sinabi niya, sapagkat ang kidlat ay kumikislap sa isang panig ng silong ng langit at nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din sa pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan, datapwat kailangan niyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. O di ba po, kung hihimay-himayin po natin yan, kung ano po yung misteryo dyan sa salita ng ating Panginoon. Opo, no, sinabi niya, yung kidlat ay sumasagisag po sa liwanag, yan po. Di ba po, pagka kumidlat, pagkahating gabi po, no, yan. Pagka gabi, kalimitan po sa gabi po, pagka kumidlat, nagliliwanag ang kalawakan po. Opo, no, kaya yung inalimbawa po ng ating Panginoon diyan, yung kanyang pagdating po dito sa kanyang second coming, no, yung kanyang mga salita ay lalaganap sa sangkatauhan. Opo, no, sa kanyang kaarawan. Ano po yung tumutukoy sa kanyang kaarawan? Sa kanyang muling pagsilang. Opo, no, at yan po ay pinapatunayan na siya ay nasa katawang tao, siya ay muling isinilang, dahil po sinabi kailangan niyang datapwat kailangan niyang magbata ng maraming bagay. Opo, no? Ibig sabihin, maghihirap uli siya, magsasakripisya, magtitiis po siya para po tayo ay linisin, dalisayin. Opo, no? Sa gawain niya, sa kanyang second coming nga po, yung gawaing paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita. Dito po, ang layunin po ng mga salitang katotohanan pong yan ay gawin tayong perpekto. Opo, dahil po tayo ay
kawangis ng Diyos. Nilikha niya sa iba't ada na kawangis niya. Opo, ibig sabihin, kasi, may kabanalan. Opo, yan ang layunin sa kanyang second coming ay tuwiran na po tayong linisin, dalisayin, ibalik sa dating wangis natin na may kabanalan. Yan po yung layunin ng kanyang mga sasalitain po sa atin. Opo, yung mga bagong mga katotohanan. Ang layunin po niyan ay tayo perpektuhin na po ang tao. Dahil ito na po yung huling gawain po ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay nalinisan niya, nagawaran niya ng gawain paghahatol ng kanyang mga salita, tayo po ay nalinis, nadalisay. Opo, no? Muling lilisan yung ating Panginoon. Muli po siyang aalis. Ito, napakaganda ng pangako niya doon sa 1 chapter 14 verse 3 nga po, na sinabi niya, ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong inyong kalalagyan. At kapag naipaghanda ko kayo ng dakong inyong kalalagyan, muli akong paparito upang kayo po ay kilalanin at kunin. Opo, at kung saan ako naroon, kayo din ay dumuon. Opo, di ba mga kapatid, napaka kaibig-ibig ang Diyos. Yung pangako niya po, tayo ipaghahanda ng ating kalalagyan sa kanyang kaharian, dahil ang ninanais niya ay muling makapiling tayong mga nilalang niya. Opo, di ba po? Kaya dito mga kapatid, ito po yung tunay na pagpapala ng ating Panginoon. Yung kanyang mga pangako, yung misteryo sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya nga po, napakahalaga na masalubong po natin at makilala po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon dito sa huling kapanahunan. Opo, no? Tayo po ay ninanais ng ating Diyos na muling makapiling niya sa kanyang kaharian. Kaya napakahalaga po mga kapatid, natanggapin po natin ang bagong gawain ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Opo, ano? At doon naman po sa mga mananampalataya, doon sa mga tao na nanatili po yung kuro-kuro, turo ng reliyosong mundo. Opo, yung kinagisnan, opo, yung kultura, tradisyong kinagisnan ng mga tao. Opo, no? At paniniwala, ang kanilang pananampalataya, ayan po ay darating ang ating Panginoon, sakay ng puting ulap. Opo, yung probisiya po doon sa pahayag 1:7, sinabi nga po doon, narito ako na sa mga alapaap, makikita ng lahat ng mga mata, pati nagsiulos sa akin, lahat ng angkan ay mananaghoy dahil sa akin. O di ba po, kung susuriin po natin na yung kinamulatan po natin, yung kuro-kuro po ng tao na siya po ibabalik sakay ng puting ulap bilang madalit sabi po, yan po ay spiritual na kaanyuan ng ating Diyos. Opo, no? Dapat nga po, kung titignan po natin maigi po yan, susuriin po natin maigi po yan, kapag nagbalik ang ating Panginoon, di ba po, dapat lahat ay masaya, dahil po yan magdiriwang, dahil nagpakita ang ating Panginoon sakay ng puting ulap, di ba po, na lahat ng mga anghel, milyon-milyon mga anghel, magtutugtugan, nag-iihip ng mga trompeta. Opo, lahat ng mga tao ay nagiging masaya at nakatingala at nagpapakita ang ating Panginoon. Pero kung susuriin po natin yan, di ba, bakit po lahat ng angkan ay mananaghoy dahil sa akin? O, di ba po? Mananaghoy, mananangis, magngangalit ang ngipin kapag nagpakita ng ating Panginoon sakay ng puting ulap bilang Espiritong Diyos. O, di ba po, kung susuriin po natin, bakit? Dahil po, wala na po dun yung pagliligtas, tapos na po yung pagbababala niya. Kaya dito tumutukoy na po yun sa kapag-uuri. Ihiwalay ang mga tupa sa kambing, ihiwalay ang mabubuti sa mga masasama, ihiwalay ang trigo sa mapanirang damo. Pag-uuri na po ayon sa uri ng tao. Opo, yung kanyang mga nalinis na dalisay sa kanyang
unang paraan na pagparito po sa kanyang second coming, ayun po yung kanyang gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Yung kanyang mga mananampalataya, yung kanyang mga tupa, opo, na nalinis na dalisay ng kanyang gawain, paghahatol ng kanyang mga bagong banal na salita. Opo, no, yun po yung gagantimpalaan niya ng buhay na walang hanggan doon sa pagpapakita niya sa kanyang puting ulap bilang Espiritong Diyos. At kapahamakan, kaparusahan naman po doon sa mga mananampalataya o doon sa mga taong hindi po nagawaran ng gawaing paghahatol, opo, nawala ng chance na masalubong ang pagbabalik ng ating Panginoon. Opo, naghintay lang po sila na i-raptured. Yun po yung nanatili sa kuro-kuro po ng mga tao na yung pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang puting ulap. Ayan nga po ay ira-raptured. Opo, no, kukuna, sasalubong sa hangin. Yan po yung probesiya ni Pablo Apostol po, no, na yung sinabi kung paano umakyat sa langit ang ating Panginoon, ay gayon din sa pagbabalik ng ating Panginoon ay sakay ng puting ulap, bubuhayin yung mga patay, ang mga banal ay sasalubong sa hangin. Ano po yun? Sasalubong sa hangin. Tayo pong mga nabubuhay, sasalubong sa pagbabalik ng ating Panginoon, sakay ng puting ulap, sasalubong sa hangin. Hala, ano yung magic? Opo, ayan, no. Sana po masuri po natin yung paraan na nanatili sa kuro-kuro natin na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay sakay ng puting ulap bilang Espiritong Diyos. Yun po yung pangalawang paraan. Opo, matutupad naman po yung mga bersikulo po niya sa Biblia, pero may pagkakasunod-sunod. Una muna po, babalik po siya sa lihim na paraan sa katawang taong muli para po tayo malinis madalisay. Opo, bago pa lang siya magpapakita ng lantaran sa publiko sa kanyang puting ulap bilang Espiritong Diyos. Opo, kaya po yung mga nanatili sa kanilang katuruan o do sa kanilang kuro-kuro imahinasyon, opo, na sakay ng puting ulap, wala na pong pagliligtas doon. Ang panahon ni Noe, sarado na yung arka, tapos na yung kanyang pagbababala, tapos na po yung kanyang pagliligtas sa katauhan po ni Noe nga po. Opo, sinarado na niya yung arka. Kaya dito po yung pagpapakita niya ay kaparusahan na po, paghuhukom na, pag-uuri na. Opo, wala na po yung kanyang pagliligtas, tapos na yung kanyang pagliligtas, tapos na po yung kanyang pagbababala. Opo, binalbalaan na po tayo. Opo, yung mga kalamidad, mga sakuna na nangyayari. Opo, yung mga paglindol, pagputok ng bulkan, mga baha, tagtuyot, taggutom, at mga lindol nga po na yan. At yun pong nagsulputan at patuloy na palala ng palala yung mga sigalot ng mga bansa laban sa bansa. Opo, yung mga gera. Opo, di ba sinabi niya sa talata niya po sa Mateo 24:6 hanggang 7. Pakinggan nyo po. Makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, ngunit huwag kayong magulumihanan. Sapagkat ito'y mangyayari, datapot hindi pa ito yung katapusan. Umpisa ito ng kapighatian. Titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Mag-uumpisa ng tagtuyot, taggutom, at lindol sa iba't ibang dako. Ayan po. Kaya nga po yan, nangyayari na po, nangyayari na patuloy na palawak ng palawak, patindi ng patindi yung mga nangyayaring kalamidad, sakuna at mga gera sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga po yan ay pagbawabala na sa atin ng Diyos. Opo. Ayan po. Kaya po napakahalaga na masalubong natin ang pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang pagsasakatawang taong muli. At yan po yung mga pangako ng ating Panginoon ay hindi po natin makakamtan, hindi po natin makakamit yung muli po siyang makakapiling, makita sa kanyang kaharian kung mananatili po tayo do sa ating mga kuro-kuro na babalik
paniniwala po natin na ang ating Panginoon ay babalik. Sakay ng puting ulap bilang espiritong Diyos. Opo. At yung irarapture tayo. Opo. Na parang magic na sasalubong tayo sa kalangitan. Ayan po, no? Baka po tayo ay maligaw po at hindi natin makasalubong ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid. Napakahaba ng aking pagbabahagi. Opo, sige po. At dito na rin po tayo magtatapos sa susunod uli nating pagbabahaginan. Ashley, uwi na tayo, Ashley.